Okay, kumusta kayo? Isipin nyo to. Paano kung yung isang malaking skandalo sa pondo ng gobyerno, bigla na lang, boom, binangga ng isang showbiz bombshell? Grabe, no? Well, yan mismo ang nangyari kay Senator Jinggoy Estrada. Sabay siyang na-expose sa dalawang magkaibang mundo. So halika't pag-usapan natin kung paano nag-collide ang politika at well, chismis. Alam niyo na yung kwento, di ba? Ito yung classic political scandal. May mga aligasyon tungkol sa budget, tapos, syempre, may mga investigasyon sa Senado. Parang narinig na natin to dati. Pero, paano kung yung pamilyar na kwentong to biglang may cliffhanger? Ayan na, biglang-bigla yung usapan lumipat. Hindi na sa Senado kundi sa social media. At yung mga akusasyon hindi na tutungkol sa pera ng bayan kundi tungkol na sa personal na buhay. Dito na talaga nagbanggaan yung dalawang mundo. Okay, so para malinaw, hatiin natin. Unahin natin yung unang arena, yung issues sa pondo. Ito yung alam mo yun, formal na laban. Dito puro papeles, puro proseso, puro pagdinig sa Senado. At eto yung numerong nagsimula ng lahat ng to. 355 million pesos. Grabe. 355 milyon. Ang laking pera, 'di ba? At dapat sana para yan sa flood control. Pero yun pala, eto yung magiging mitya ng buong investigasyon. Pero hindi lang yung laki ng halagang nakakagulat dito. Eto yung detalye na nagbigay linaw sa lahat. 30%. Ito raw yung tinatawag nilang SOP or Standard Operating Procedure. Sa madaling salita, ito raw yung porsyento ng kickback. Dahil dyan, yung konsepto ng korupsyon biglang nagkaroon ng presyo. At para patunayan na hindi ito parang kabuting sumupot lang, matagal na palang may nagbabala tungkol dito. Si Senator Ping Lacson mismo, paulit-ulit ang binabangit yung tungkol sa mga insertions sa budget. Kaya nung pumutok tong issue, parang malkas na, see? Sabi ko sa inyo eh. Okay, so habang busy ang lahat sa mga hearings sa Senado, may pumutok na panibagong bomba. Pero this time, wala sa Senado, kundi online. At dito, nako mas personal at mas magulo ang laban. So ano yung mitya? Isang Facebook post lang pala. Mula kanino? Sa dating aktor na si Robbie Tarosa. At hindi to simpleng paratanga, ultimatum to. Ang sabi niya kay Senator Estrada, mag-resign ka, kundi ilalabas ko lahat tungkol sa double life mo. Bigla, sa isang iglap, wala nang pakialam ang mga tao sa budget. Iba na yung pinag-uusapan. At grabe yung timing. Sabi nga nila, 'di ba pag may dugo sa tubig, lumalabas yung mga pating. Well, sa politian ng Pilipinas, pag may dugo, lumalabas din yung mga multo ng nakaraan mula sa showbiz. Kapag dehado na yung isang politiko, asahan mo, lahat ng pwedeng umatake, aatake talaga. So dito na nagiging super interesting yung buong sitwasyon. Paano nga ba naghalo yung dalawang kwentong to? Paano yung isang issue ng korupsyon sa budget ay biglang naging parang national teleserye? Simple lang yung evolution ng iskandalo. Step 1. Nagsimula sa issue ng pera. Step 2. May sumabog na personal na bomba. At Step 3. Nang maghalo yung dalawa, yung nabuong kwento, hindi na lang tutungkol sa pagnanakaw. Tungkol na to sa isang karakter na, well, mapanlin lang sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Public at private. At yan na siguro yung pinakamabigat na atake sa lahat. Yung mensahe na kung kaya mong magtaksil sa pribadong buhay mo, edi kaya mo ring pagtaksilan ng tiwala ng buong bayan. Alam mo, pwedeng hindi yan isang legal na argumento, pero sa korte ng public opinion, sobrang epektibo niyan. So malinaw no, may dalawang battlefield dito at syempre sa magkaibang arena, magkaiba rin yung rules of engagement. Dito natin makikita yung naging problema ni Estrada. Tignan nyo, sa Senado may panangga siya, di ba? May rules of procedure, may parliamentary privilege. Pero sa social media, nako, wala kang ganyan. Doon ang bala sa'yo, viral na chismis, screenshots at panunukso. At yung mga yan, hindi kayang harangin ng kahit anong political immunity. Kaya ito talaga yung tanong. Anong laban ng formal na political power kung ang kalaban mo ay yung ridicule ng pop culture? Pinapakita lang nito na may mga bagong larangan ng kapangyarihan ngayon na hindi na kontrolado ng mga tradisyonal na politiko. Okay, zoom out muna tayo, sandali.
Kasi itong kaso ni Estrada hindi lang tutungkol sa kanya eh. Sintomas to ng isang mas malaking phenomenon dito sa Pilipinas, yung tinatawag na showbizization ng politika. Kasi isipin nyo, lahat ng sangkap para sa isang perfect storm andito. Una, si Estrada, anak ng isang sikat na movie star na naging presidente. Pangalawa, yung nag-akusa sa kanya, isa ring dating matinee idol. Nasa gitna talaga siya ng isang mundo kung saan yung linya sa pagitan ng politika at showbiz halos wala na. At dito na papasok yung totoong panganib. Kasi pag yung pamamahala nagiging parang TV show na lang, anong nangyayari sa tunay na accountability? Saan napupunta yung pananagutan? Nagiging second priority na lang yan, sa ratings at sa kung anong susunod na plot twist. At para mas maintindihan natin kung sino ba yung audience para sa ganitong klaseng drama, may perpektong termino para dyan, yung Republic of Marites. Sila yung mga manunood, yung mga netizens na kinokonsumo ang politika na parang showbiz chismis, laging nag-aabang sa susunod na pasabog. Kaya ayan, pabalik na tayo sa simula. Ito yung double exposure ni Estrada. Sa isang banda, andyan yung malamig, kalkulado at walang emosyon na mundo ng mga dokumento at kontrata ng graft. Sa kabilang banda naman, andyan yung mainit, emosyonal at nag-aalab na melodrama ng chismis sa Facebook. At si Senator Estrada, naiipit mismo sa gitna ng dalawang yan. Kaya iiwan namin kayo sa tanong na to. Makakaligtas pa kaya ang isang politiko kapag yung issue ng pondo at yung pribadong chismis ay nagsanib na at naging isang napakalakas at nakakamatay na kwento ng pagtataksil? Yan ang tanong na, sa tingin ko, ay dapat nating pag-isipan.